Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong pagbabagong nangyayari sa iyo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin din natin kung ano ang message ng person mo sa iyo at saka kung ano yung message ng person mo through songs. Dalawang cards na yung nagsasabi na hindi mo kailangan magmadali sa mga sitwasyon na kailangan mabigyan mo ng kasagutan. Magtiwala ka na kung ano yung nakalaan para sa iyo, ito yung darating sa iyo. Take your time, makinig ka ng songs na gusto mo, maglakad-lakad, at saka i-focus mo yung mindset mo sa mga bagay na makakaya mong makontrol. Yun kasi yung isa sa paraan para maka-attract ka ng swerte. At saka pinapaalalahanan ka rin sa relasyon mo sa kapwa, person mo man ito, kaibigan mo, katrabaho mo. Tingnan mo din kung ano yung behavior na ipinapakita mo sa kanila. Maybe sa iyo, okay lang yung behavior mo, wala kang nagagawang masama, pero may mga tao kasi na maiksi yung pangunawa. At saka sensitive. Maraming ganitong person na pag-uugali na kahit iwasan mo, makaka-encounter ka pa rin. Kaya kailangan mo ng adjustment at saka maunawaan yung kapwa mo. Hindi naman malaking issue yung tinutukoy ng cards. Yung pagprotekta sa iyo ang concern ng mga cards na para hindi maging negatibo yung feelings mo. Ang mga cards mo ay Page of Wands, Five of Wands at Ace of Pentacles in reverse. Pinapakita ng mga cards na meron kang gusto pang matutunan sa ginagalawan mo, pwedeng sa school o kaya sa trabaho mo. At merong person na magtuturo sa iyo. Kailangan mong lawakan yung pangunawa mo, lalo na kapag nagpapaturo ka. Para masolusyonan mo yung mga delay or maliit na problema sa buhay mo. Sa career, ang ilan sa inyo, bata ka pa lang, maparaan ka na. Or nagtatrabaho, yung tumutulong sa pamilya. Pero dahil sa abilidad mo at saka pagiging masigasig, maraming person ang nakakapansin nito kaya hindi ka nagugustuhan. Meron kang maririnig na salita or maikipagtalo ka or meron kang mga hindi makakasundo. Ang totoo, gusto mo lang talagang kumita na para matugunan yung pangangailangan mo sa financial. Kasi ang ilan sa inyo para sa family, ang iba naman kasi nag-aaral ka. Ikaw yung sumusuporta sa sarili mo. Para naman sa ilang single, meron kang potential person na makakarelasyon. Kaya lang itong person na ito, ang gusto lang talaga niya yung mabigyan siya ng atensyon. Kapag nakuha niya ito sa iyo, happy na siya. Tapos sa iba naman niya hahanapin. Magkaroon man kayo ng relasyon, maiksi lang. Huwag mo itong damdamin, lalo na't kung alam mo sa sarili mo na seryoso ka kapag naghahanap ka ng karelasyon. Kasi kapag dinamdam mo,
mamimiss mo yung oportunidad na merong darating na person na magseseryoso sa iyo. At saka kung gusto mo talaga ng relasyon, kailangan magbibigay ka ng oras dun sa person kasi aakalain niya na hindi mo talaga siya gusto. Yung potential person, naghahanap kasi talaga siya ng person na makakarelasyon. Pero yung taong may oras sa kanya yung hinahanap niya. Ang ilan na nasa relationship, nasana yung person mo na romantic ka sa kanya. Kapag hindi mo siya nabigyan ng atensyon o nagbago ka, selos yung magiging dahilan ng pagtatalo nyo. Ito yung message ng person mo sa iyo. Na ang tingin niya sa'yo noon mukha kang inosente. Pero natatakot din siya sa iyo kasi nakikita niya yung totoong ugali mo kapag nagagalit ka. Pero naiisip din naman niya na meron din naman siyang nagawa kasi. Yun nga lang, hindi sa lahat ng panahon, sinisisi niya yung sarili niya. Iniisip niya kung ano yung magandang solusyon. Kaya kayo nagtatalo ng person mo kasi may mga nakikita kang mali sa kanya at saka ebidensya na meron siyang hindi magandang ginawa. Hindi tuloy mapalagay yung person mo sa mga sinasabi mo sa kanya. Nag-iisip siya kung ano yung mga i-aalibay or sasabihin niya sa iyo na magpapakalma sa mga problemang pinagdaraanan niyo. Kasi pinapakita sa cards na apektado rin siya sa mga nangyayari sa buhay niyo. Sa mga nasa relationship, base sa mga cards, hindi naman ito bad sign. Nakadalawang cards ka na. Hindi kayo magkaintindihan ng person mo or wala kasing nakikinig. Pareho niyong gustong maitawid yung nasa isip or nararamdaman. Kailangan isa-isa lang para magkaunawaan kayo. Queen of Cups in reverse, King of Cups, Page of Pentacles. Kung lalaki ka na nanonood ng Laika Tarot, huwag ka masyadong maging kampante na mahal ka ng person mo, uunawain ka niya. Mag-effort ka din, kahit sa trabaho o kaya sa mga kaibigan mo, para merong kapayapaan. Kasi minsan hindi talaga natin napapansin yung sarili natin na meron palang mali tayong nagagawa sa kapwa. Na yung pinapakita mo, yung naturalesa mo lang naman. At saka, ikwento mo din yung sitwasyon mo kung bakit late ka, kung bakit hindi ka nakakatupad sa pangako. At saka, paalala ng cards, kasi yun na yung pinapakita rito guys na ano man ang gender mo, hanggat maaari iwasan yung selos, makinig ka muna. Nakadalawang cards na kasi. Sa financial, maganda yung nagiging takbo. Nagiging stable yung financial mo at saka meron pang mga good news na darating. Ang ilan sa inyo, magkakaroon ka ng sarili mong lupa or bahay. Mag-ingat ka lang sa scam. Kahit mula pa to sa kaibigan mo or sa ibang tao, may nag-message sa iyo, yung instant na kahit wala kang ginagawa, kikita ka, huwag kayong maniniwala sa ganun. Malaking financial ang mawawala sa iyo. Ang message ng person mo, marami kayong pinagtatalunan ng person mo na paulit-ulit na lang. At saka, pwedeng ikaw ito o yung person mo na nagpapahula ka para malaman mo kung ano yung totoo sa person mo. Pero hindi na to nakakabuti. At saka, nagiging busy rin yung person mo sa kung paano niya may papaliwanag sa'yo ng maayos yung sitwasyon niya. Kasi yung person mo, napapagod na rin siya na ipaliwanag sa'yo ang lahat. At ang ilan sa inyo, yung person mo, nagkaroon siya ng sakit.
Pwedeng maluba ito na walang gamot or illness na medyo matatagalan ang paggaling. Sa mga single, nakaka-attract ka talaga ng mga taong hindi seryoso sa relasyon. Pero meron ka rin namang ma-attract na person na ikaw yung ipa-priority. At saka hindi lang ito isa, marami sila. Kaya maging friendly ka para malaman mo kung sino sa kanila yung magugustuhan mo. Ang ilan sa inyo sa relasyon, yung selos, yun yung nagiging dahilan kaya yung person mo unti-unting lumalayo sa iyo. Hanggat maaari iwasan mo ito kasi yung person mo, loyal siya at faithful. 2 cards na kasi yung nagsabi niyan. Ito naman yung next. Queen of Pentacles, the Tower, at the Moon. Guys, kunin nyo lang yung akma sa sitwasyon nyo kasi general reading ito. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang advice ng 3 cards na ito ay ibalik mo yung dating ikaw na maingat, protective, yung pagiging healer at saka kalma. Kasi base sa mga cards, ang ilan sa inyo kahit yung kaibigan mo, napapansin na rin na parang nasusobrahan ka din sa pag-focus sa problem. Kahit na may takot ka sa katotohanan, kailangan mo pa rin harapin ito para natatapos yung gumugulo sa isip mo. Sa pakikipag-usap, kailangan mapakinggan mo yung side ng person para makabuo ka ng idea or solution. Sa kalusugan ay good health, pero kailangan maging aware ka sa paligid mo para makakaiwas ka sa injury o kaya aksidente. Kung meron ka mang health problem at matagal na itong gumugulo sa isip mo, magpa-check up ka para maipahinga mo din yung isip mo at saka katawan. Ang ilang single, masyado kang naging mapili sa person na makakarelasyon. At dahil sa napansin mo ito, sisikapin mo na mag-improve yung connection mo sa kapwa. At ito yung magiging dahilan para sa future magkaroon ka na ng karelasyon. Nasa stage ka pa lang ng paghahanap ng the one. Yung pagbibigay mo ng chance sa person ay tama. Pero kapag walang pagbabago, hindi mo kailangan magstay. Sa mga nasa relationship, merong kailangan pagbabagong mangyari sa relasyon nyo. Kailangan yung parehong maka-adjust. Kasi kung hindi, mauuwi sa hiwalayan yung relationship nyo. Ito muna yung basahin natin yung message ng person mo. Nagkaroon ng maling gawain yung person mo para makalimot sa problem. Pwedeng itong pinapakitang picture or alcohol. Naka-2 cards ka na huwag mong itulak yung person mo sa ibang tao or third person. Mas ilapit mo siya sa iyo. Mas lalo kasi siyang nauudyokan kapag tinutulak sa iba. At saka nakukutuban mo rin yung mga bagay na inililihim sa iyo ng person mo. Kasi ang kakulangan sa relationship niyo yung pag-uusap eh. Yung maliit na problema mas lumaki. Importante talaga na parehong napapakinggan yung side. At yung person mo, lahat ng nangyayaring sitwasyon sa buhay niya, iniisip niya yung mga naging resulta. Kasi kung may weakness ka, may weakness din yung person mo. At hanggat maaari, kapag may problem, huwag kayong magsasabay. Para walang maling pagkakaintindi. Ito yung final card, the Hangman. Ito yung panahon na isa sa inyo ng person mo ang magsusurrender at magsasakripisyo.
At ito yung magbibigay sa'yo ng kasagutan kung ano yung mga bagay na makakaya mong makontrol. At itong Queen of Swords, sisikapin mo na makipag-communicate sa person na nakaalitan. At this time, re-resolbahan mo yung problems nyo anuman ang maging resulta. At itong The Strength ang nagsasabi dahil sa magandang behavior, pagtitiis mo, ito yung magbibigay sa iyo ng pabor na kapalaran para sa sitwasyon na makokontrol mo ito. Ang buong akala mo hindi na matatapos yung problems nyo pero dahil sa pagiging understanding mo at pagtanggap sa situation, mas maganda pa yung naging resulta sa buhay mo. At yung iba't ibang experience na naranasan ang mas nagbigay sa iyo ng lakas ng loob, inspirasyon, at pag-asa. Ito naman yung message ng person mo through songs. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. At saka ihabol ko lang na makakasurvive ka sa anumang problems na kakaharapin mo. At ikaw yung sasandalan ng person mo or ng family sa mahirap na sitwasyon na pagdaraanan. Your Love. Pakinggan nyo na lang dito sa YouTube.